Bakit ba noong unang panahon ay mayroong Sabat at bakit sa panahon ngayon ay wala na? Alamin ho natin ang kasagutan sa pamamagitan ng kasulatan, ang Biblia. Sabi ho sa Biblia, noong unang panahon ay iniutos ng Diyos ang pangingili ng Sabat sa kanyang mga lingkod. Tandaan ho natin, iniutos ng Diyos, di ba? Utos ho ng Diyos yun. Natural lamang na susundin nila yun. Kasi ho, utos ng Diyos sa kanila. Di ba? Anong katunayan na talagang ang napag-utusan mangili ng Sabat ay yung mga lingkod lamang ng Diyos? Basahin po natin ang Deuteronomio 5:15. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Maliwanag po, naging alipin sa Ehipto. At ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sino po ang inutusan? Yung pong naalipin sa Ehipto. Yun yung mga Israelita ng mga kasamahan ni Moises. Walang Pilipino dyan na kasama, kaya walang karapatan ng Pilipino magsabat-sabat na yan. Yan po ang maliwanag, di ba? Ang napag-utusan ng mangili ng Sabat noong unang panahon, ay yung mga naalipin sa lupain ng Ehipto. Klarong-klaro po yan. Hindi po yan sa lahat ng tao. Katunayan nga yung labas ng Israel wala naman, di naman sila mangingili ng Sabat noon. Anong malay nila? Di man sila nasasakop sa utos. Di ho ba? Yan ho ang napakalagay pagkakamali ng mga Seventh-day Adventist sa panahon ngayon. Di naman sila sakop dyan sa inutusan Di ba? So, maliwanag na kaya nangili ng Sabat yung mga tao noon kasi utos ng Diyos sa kanila. Yan pong maliwanag. Sa panahon naman po ngayon, ano naman po ang utos? Utos pa rin ba mangili ng Sabat? O hindi na? Basahin po natin. Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, ibig sabihin nagbigay ng mga utos, at sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Yan po. At sa pamamagitan ng mga propeta ang mga kautosan ng una. Sa panahon naman natin ngayon ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Yun po, sa pamamagitan naman ng ating Panginoon Jesucristo. Sa panahon ngayon, nagbigay ng kautusan ang ating Panginoong Diyos. Yung pang maliwanag. Katunayan, basahin po natin ang Mateo 17:5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito'y salita ng Diyos galing sa taas. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Ngayon po maliwanag ang sabi ng Panginoong Diyos Ama na nasa langit. Ang Panginoong Jesucristo na ang ating pakikinggan, yung kanyang anak. Di ho ba maliwanag po yan? At sa panahon naman ng Panginoong Jesucristo, meron ba siyang kautusan na mangili ng Sabat? Wala ho. Wala ho silang mababasa ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay inutusan mangili ng Sabat. Wala ho nun. Ano po ba sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin po natin ang Mateo 28:20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ngayon pong maliwanag, ang tutuparin na ng mga alagad ng mga tunay na Kristiyano, kautusan na ng Panginoong Jesucristo, yung lahat ng mga bagay na iniutos niya. At take note mga kaibigan, wala hong iniutos ang Panginoong Jesucristo na mangili ng Sabat ang kanyang mga alagad.
Wala ho niyan. Nagkakamali na ho itong mga sabadista sa panahon ngayon. Hindi sila sumusunod sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Hindi ho ba? So yun po, napakalinaw po mga kaibigan kung bakit nung unang panahon ay mayroong utos na pangingili ng sabat. Yun po ay utos ng Diyos at ang mga inutosan nun ay mga lingkod ng Panginoong Diyos. At sa panahon naman ngayon, panahon ng Panginoong Hesukristo, ay wala ng utos na mangili ng sabat. At ang kautosan na ng Panginoong Hesukristo ang susundin ng mga lagad ng Panginoong Hesukristo o ng mga tunay na mga Kristiyano. Sana po ay inyong naunawaan ang ating tinalakay sa mga oras na ito. Salamat po sa Diyos. Magandang araw po.